Hindi kasi masyadong naabuso itong daanan na ito kaya ganito kalago yung tumubong damo. Lalong-lalo na at kada hapon ay umuulan kaya ganyan kabilis ang kanilang paglaki at ganyan din sila kabilis dumami. Naman tuwing umaga at pupunta kami doon sa may garden kung saan nagtatanim yung aking biyanan ng mga gulay. Ayan, mababasa yung mga paa. Dahil sa mga damo na ito na malalaki at basang-basa yung mga dahon nila at kapag madadaanan mo ay mababasa rin yung paa at saka syempre kapag nakapants ay mababasa yung pants. Yan, ang aking natapos. Hanggang dyan. Sinamantala ko na habang madali lang bunutin. Basa pa kasi yung lupa. Siguradong uulan na naman mamaya. Bukas naman ulit. Hello po, kumusta po tayong lahat? At kung ako naman ang iyong tatanungin, heto, kasalukuyang nagpapalambot ng buto ng munggo. Siyempre nakasalang yun dun sa apoy. At samantalahin ko na ang pagkakataon habang hindi pa yun malambot. Lilinisin ko muna itong mga sanga ng kahoy na nalaglag dito sa harap ng aming bahay. Sinira ng malakas na hangin. Kada hapon ba namang may hangin na malakas at saka ulan? Bago ko pala simulan yung lilinisin kong sanga ng kahoy doon sa harap ng bahay ay check ko muna ito kung kumukulo na. Yung pinapakuluan kong buto ng munggo. Ayan. Ay, nakulo na pala. Ang kagandahan sa buto ng munggo, pang mabilisan. Mabilis lang yan lumambot. Hindi kagaya ng buto ng beans, yung puti. Yun, matagal yun lumambot. Aabutin ng oras. Iyan mga 30 minutes, kulang-kulang isang oras, lambot na yan. Alalay lang naman yung apoy niya kaya no worries, hindi aapaw yung tubig niya at saka may butas. Oh. Ayan yung aking gagawin. Linisin ko yung mga kahoy na nalaglag. Ito ang mahirap kapag walang lalaki sa bahay. Nasa malayo na nagtatrabaho para sa kinabukasan ba. Tara, samahan niyo ako sa pamamagitan ng inyong panunood at ayusin ko itong mga sanga. Walang galing doon. Meron pa doon pero hindi totally nahulog. Yung mga nahulog lang ang kukunin ko kasi hindi ko kaya. Ayun, tapos na. Ganun lang kadali. Salamat dito sa itak na laging hinahasan ng aking biyanan. Yun naman ang hawak ko ay pala. Alam nyo kung saan to? Siyempre, alam kong alam nyo. Gagamitin ko to dito, oh. Pagpapatuloy ko itong hindi tinapos ng aking biyanan na pagkakanal. Doon lang dapat sana ang kakanalan niya, pero dahil masipag siya, kaya inabot na hanggang dyan. Dahil may pinuntahan siya ngayon, ako ang magpapatuloy. Kasi grabe yung tubig kapag tag-ulan ng malakas. Grabe yung tubig palusong dito banda sa amin. Kaya, ayan. Kaya kailangan kanalan para hindi maging dagat itong aming harapan ba? Tsa. So, let's start na sa pagkakanal hanggang dito. Hindi niya tinapos.
Ito lang ang ayaw ko. Ang daming langgam. Sakit pa naman yung kagatin nila. Ay, nako. Siguro sabi ng langgam, sinisira mo yung bahay namin, kaya sige, kagat. Ay, nako. Yung bang habang ini-scratch, lalong lumalala yung kati. Ay, hayaan mo lang dyan. Ay. Charan! Ayan. Tapos ko na. Ayan. Natapos din hanggang dito. Ay, nako. Hindi na problema yung tubig kung malakas man ang agos. Galing dyan. So, ayan, umulan na naman. Alas 5 kanina nang magsimulang umulan. Ayan naman, ako ay nagluluto na. Buti ngayon at hindi masyadong mahangin. Umulan lamang siya. Siguro naman hindi na yan mag-run out. Medyo tumila na yung ulan. Salamat na lang at ngayong hapon hindi masyadong malakas yung hangin niya. Hindi katulad nung nagdaang 3 araw yata, 4. Kada hapon na malakas yung hangin. Maya-maya nandiyan na yung malakas din na ulan. At na ayun. Maya-maya rin ay mag-run out. Siguro naman ngayon, hindi na kasi na medyo alalay lang yung ulan. At hindi masyado ngayon hangin niya. Pare-parehas na oras. Kada alas 5 ng hapon na ulan. Kada hapon yung malakas na hangin at saka ulan. Samantalang yung weather update, magsisimula pa lang daw yung pinuminong bayon, yung pagtuyo, yung grabe ang init. Ay kada hapon naman umuulan. Gaya ngayon, umulan na naman. Talagang tag-ulan yung buwan ng June. Hindi lang, start pa yun ng Mayo. Isimula na yan, tag-ulan. Kaya magsaing na ako at nang makakain na maya-maya. Asan yung takip nito? Nandito lang pala.
At itong nabili ko naman na lighter na malaki na ito, na-scam yata ako kasi kailangan pa rin niya yung ganitong lighter bago ito aapoy. Tignan nyo. Kaya nga ako bumili ng ganito kasi nga yan, nasisindihan. Kailangan ng mahaba. Hindi naman nasindi. Disaksak ito kaso maiksi. May igniter. Maiksi yung wire niya. Hindi abot dun sa aming socket. Kaya bumili ako ng ganito. Kasi kapag ito ang gamit, magkakanda, sunog yung kamay mo bago ka pa makapagsindi dyan. At saka, yung isa pang ginagamit natin yung papel. Kaya naisipan kong bumili ng ganito. At hindi naman siya kusang nag-aapoy. Na-scam yata ako. Kasi kailangan pa ng ganitong lighter bago aapoy. Ayan. Yung ganyan niya o maigsi, hindi abot dun sa aming socket. Kaya, ang balak ko, bibili ako ng extension na hanggang ngayon hindi pa ako nakabili. Ito lang sinaing ang lulutuin ko ngayon kasi yung ulam namin, luto na siya. Yung niluto ko kaninang tanghali. Ayan, may sahog na magi. At saka bibili pa ako ng chicharon pang sahog dyan. At hanggang dito na lamang muna. Salamat!